preparation ng Marawi. Kasi ang successful ng isang mission is hindi lang naman puro anong tawag nun, yung fire and maneuver. Kasama yung ganyan, yung mga service support. Kasama yun sa successful mission. Pero ano yung skills na gamit talaga sa paggagamot? Doon sa Marawi, maraming skill yung kailangan doon. Pero yung gamit na gamit siguro doon is yung pag-manage ng sugat. Dapat alam mo mag-manage ng iba't ibang klase ng sugat. Kasi sabi ko nga, yung mechanism of injury doon sa Marawi is iba. Iba compare sa civilian. Pagdating sa sugat, iba ang itsura ng sugat doon. Parang magulat ka talaga kung mahina-hina ka doon, baka mag-collapse ka pa sa itsura ng sugat. So, ang dapat talaga doon na skill na i-develop natin is yung paano i-manage yung iba't ibang klase ng sugat. For example is, iba ang management kasi yung naputol yung kamay, saka yung tinamaan sa dibdib. Para yung sugat lang, pero iba ang management mo. Iba rin yung tinamaan sa dibdib, iba rin yung lumabas yung bituka. Iba-ibang anong tawag nito, iba-ibang technique kung paano i-manage yan. So, dapat, alam mo yun, dapat yun yung skill na i-develop natin sa bawat mga medic natin. Or ang ginagawa namin kasi ngayon is, kasi diba sabi ko kanina, isa akong training NCO. Ginagawa namin ngayon is, binabahagi namin yung kalaman namin na yan sa mga tropa natin sa field. Kasi sila kasi talaga yung pinakamalapit doon sa kung may na-wounded na tropa, sila ang pinakamalapit doon. Kaya sila ang manggagamot doon. Yung mga medic, mga nurse, mga doktor, nasa pa yan? Palagay natin, nasa division pa yan. Yung area nyo, napakalayo. So, kayo magsasama nun. Kaya dapat yung mga kasama mo doon is alam yung ganong technique. Kahit simpleng technique lang ng pag-manage ng sugat, yun yung dapat na i-improve natin lalong-lalo na dito sa Ranger. No? Huwag nating baliwalain yung ganong mga training na pag-manage ng wound. So, isa ako dyan sa mga pinupurso ko talaga yan na lahat ng sundalo dapat marunong mag-manage ng sugat. Yung simpleng paggamit ng tourniquet, dapat alam ng lahat ng sundalo yan. Ilang isang kumpanya? Para magampanan mo ng maayos ang trabaho mo. Yun nga, kailangan mo, kailangan mo sa sarili mo para So, ang kwan dyan is yung preparation, no? Anong preparation para maging effective na combat medic? So, siguro ang magandang din is yung experience at saka yung training. Yun yung puhunan mo rin, yung training. Kasi kung pumunta ka lang doon na wala kang alam, hindi ka equipped ng training, mga mute ka doon, matulala ka ba? So, dapat pag bago ka pumunta doon, well-trained ka na. Alam mo na yung gagawin mo sa ganito. So, kailangan din yan ng i-condition mo rin yung sarili. Yung mindset din. Kasi, ang mangyayari yan, pag hindi ka naka-mindset, puro ka reklamo pagdating doon. Puro reklamo. So, yung preparation mo dapat dyan is, kung isabak ka na doon pagdating ng araw, yung focus mo, doon na. Para yung ibang mga bagay is, hindi na sagabal sa pagiging combat medic mo. So, yun lang yung sekreto ko siguro na kaya ako naging effective na combat medic doon is mindset at saka yung training at saka experience. Yun yung kailangan ng isang combat medic bago siya isa lang doon. Dapat prepared siya, equipped siya ng proper training, proper mindset, saka focus sa trabaho. So, kung duration ng Marawi, may naalala ka ba kung sino yung pasyente mo na hindi mo makalimutan ang nagsakit? May naalala ko doon ng pasyente pero sa pangalan hindi ko maalala. Pero
ang encounter ko rin, isa na dito si Kwan, si Sergeant 5. Sergeant 5 sa MP ngayon na-assign. Yun, kasama yun ni Sergeant Tugade na wounded. So, si Sergeant 5 is medic din yun siya. Senior class ko yun sa BMAC. O sinundan namin sa BMAC. So, ang nangyari sa kanya is na IED sila. Yun nga, yung sabi ko kasama ni Sergeant Tugade. Ang nilalaman ng IED na yun is yung mga binasag-basag na mga porselana na plato yata yun. So, ang nangyari is napunta sa mata niya. Yung ano tawag, debris napunta sa shrapnel, yung mga shrapnel napunta sa mata niya. So, ano siya, parang na-useless siya ba kasi hindi siya makakita eh. Sabi ko, wala rin palang yung pagiging medic mo kung gano'n na yung tama mo. So, doon ko nakita din na kung medic ka pala, dapat hindi ka rin maging casualty. Kasi mawawala yung silbi mo pag naging casualty ka, pag ikaw yung medic. Sabi ko, dapat pala, kung ikaw yung medic, hindi ka rin maging, kasi siya yung medic doon sa team nila noon eh. Casualty siya ngayon, mata pa. Wasak yung mukha niya dito, ng puro shrapnel. O, isa-isa yun sa mga tumatak na pasyente ko. Ngayon, nandyan siya ngayon sa MP. So, nakikita ka pa rin kami ni Sergeant 5. Ano yung accomplishment mo sa unit mo na hindi mo makalimutan? Kasama na yung marami. So, isa sa mga sabi ko siguro na parang mataas na accomplishment after ng Marawi is yung na-recognize kami noon, nabigyan kami ng yung pinakamataas na award ngayon, yung Award of Lapu-Lapu. Nabigyan kami noon ni Pangulong Duterte. Tapos, after ilang years, na-recommend ako bilang US Combat Medic Specialist sa US na sabi ko magandang pagkakataon to para ma-improve ko pa yung pagiging combat medic. So, napakanda na sabi ko parang fulfillment. US Combat Medic. So, nagpunta ka na. Pumunta ako sa US, nag-training ako doon ng almost 5 months para mag-train ang course ko doon is Combat Medic Specialist course. So, kasama ko din yung mga medics din nila doon. Paano yung training nila. So, maganda, marami akong natutunan. Kaya, yun yung ina-apply ko ngayon bilang training in CO. Sinishare ko yung ang kagandahan kasi sa US doon sa kanila is napaka-organized pagdating sa medical. Mayroon na sila doon Medical Center of Intelligence. So, yun sana maganda sa atin dito yung lahat ng medical pagdating sa military nila, doon na lahat. Doktor, nurse, aidman, doon lahat ng training sa kanila. So, pagdating sa nakakaintindihan sila pagdating sa medical. Yan yung inano ko rin dito sa atin. Sa kasalukuyan ngayon, binigyan akong task ni G8 na gagawa ng handbook ng medic, combat medic. So, ngayon, kinakrap pa namin sa tulong ng ating doktor dito, si Captain Tredoco at si Captain De La Cruz. Yan yung kinakrap namin ngayon na gumawa ng combat medic handbook para sa future natin. Na para ma-inspire din yung iba na maging medic. Kasi sa totoo lang yung pagiging medic, yung hindi siya hindi siya sexy na na field sa pagdating sa Scout Ranger, ba? Kumpara mo sa Lead Scout, Guide, Team Leader. Yung pagiging medic is hindi siya parang konti ang nakaka-interest diyan. Kasi hindi siya kasi ang tawag namin noon sa amin is mga shadow warrior kami. Palagi kaming nasa shadow. Na-recognize lang yung mga medic pag may mangyari. Diba? Pag walang nangyari, hindi mo talaga mapansin yan. Nandiyan lang yan sa gilid-gilid pero hindi mo mapansin yan. Pero once na mangyari, yun yung inano namin na once nangyari, at least ready kami
mag-response. No? Kasi hangga't walang nangyari, hindi mo ma-appreciate yung kahalagahan ng ng medic. Diyan lang yan, sa gilid-gilid. Nasa mga shadow warrior ngayon. Nasa shadow lang yan. Pero once na kailangan mo, andyan yung medic. Saka ang ibang kagandahan pa sa medic, i-compare mo sa tulad ng marksmanship, di ba? Pag sinabi mo marksmanship, simula noon hanggang ngayon, pareho lang yung di ba? Yung fundamentals of marksmanship, pareho lang. Yung puro rules of gun safety, hanggang ngayon, hindi nagbabago. Sa medic, palaging nagbabago yan. Tulad nung nag-ranger ako, ang turo pa noon is pag nakagat ka ng ahas is sipsipin yung kagat ng ahas daw. Nung nag-ranger ako noon. So, ngayon hindi na yan, hindi na. Nag-update tayo. Yun ang kagandahan sa medical, nag-update tayo. So, dapat yung update na yan, huwag mo lang suluhin. Share natin sa lahat. Hindi pwedeng ikaw lang may alam, dapat lahat may alam. Kasi ang mangyayari dyan, what if nga kung ikaw naman ang mawundid, walang gagamot sa'yo kasi ikaw lang may alam eh. So, dapat i-share mo lahat ng knowledge mo dyan kasi hindi mo alam ang mangyayari. So, dapat lahat may alam. Yun yung isa sa mga fulfillment ko ngayon, yung ibahagi ko yung mga nalaman ko sa Tsaka marami pa sanang ma-inspire maging medic. Na kasi yan ang problema ng natin ngayon, ang forces. Yung pagiging medic kasi napansin natin sa panahon ngayon, kunti na lang yung ngayon, yung casualty. Ang dumadami ngayon is yung mental health. Maraming tropa ngayon na hindi sila naging casualty sa gera, pero pagdating sa mga mental, emotional, doon sila nagiging casualty. So, yan yung dapat tayo ma-aware, no? Na lahat dapat tayo ay maging concerned yan. Yan siguro din yung disadvantage pag wala ng masyadong ngayon, yung gera ba? Na ang mga tao ngayon is iba na yung focus, no? At sundalo. Kaya dumadami ngayon yung yung case ng mental health. Kahit sa atin yun, sa Ranger, na grabe na yung foundation natin, nagkakaroon pa ng ganong mental health. Lalo na sa ibang unit, hindi lang natin nababalitaan po sa ibang unit, napakadami na ng case. Ang the worst pa is yung suicide. Yun yung the worst ngayon na dapat agapan sa bawat sundalo natin. So, isa sa mga trabaho ng medic din kasi yun, na hindi lang gamutin yung sugat niya na sa labas, pati yung sa loob. So, yan yung mga advocate namin ngayon dito na dapat spread sa lahat ng yan, na igamot lahat ng parang holistic approach ng panggagamot yung ibigay natin sa tropa natin. Sa pagsiservisyo sa bayan, ano yung mensahe mo sa ating kabataan? Kung sa mga kabataan yun, na kasi yung kabataan yun eh. Ang tawag doon, yung kabataan natin yun, yung masyado ng gadget-oriented. So, yung mga tao minsan, parang hindi nila pinapakinggan, no? Pero pag, ang masasabi ko lang din sa mga kabataan ngayon is mag-engage sila sa mga ganitong activity tulad ng ROTC. Kaya pabor na pabor ko dyan sa ROTC. Maging ROTC, yung mga ginagawa natin ng mga youth, ano bang tawag yan? Mga ganon, Youth Leadership Summit. So, mag-participate sila dyan. Yung mga kabataan natin. Kasi yung sabi nga ni si Rizal, ang kabataan ay kinabukasan ng ating bayan. Pag-asa ng ating bayan. So, dapat ma-inspire din yung mga kabataan sa mga ganitong activity. Lalo na yung ROTC, kaya pabor na pabor ako dyan sa ROTC. Ang simpleng paggising lang na maaga, malaking bagay na yun sa mga bata. Paano magtupi ng higaan, yan, malaking bagay na yan. Sa mga bata na makakarinig nito, huwag nyo kontrahin yung mga ganyang bagay. Mag-participate. At saka maghingi ng mga payo ng mga nakatatanda. Kasi nauna sa atin yan. Kung ano yung sabihin nila, naranasan nila yan. Kaya makinig sa kanila. Huwag kontrahin yung mga matatanda. Sa mga
gusto mong maging katulad mo? Ano yung isip? So, sa mga, kahit hindi din naman sa kabataan, kahit sa mga bagong pasok ng sundalo, na gusto ng karir, kasi yung karir ng sundalo, marami yan eh. May mga AGS, infantry, sa akin, medical service. So, karir din tong sa atin, yung medical service. So, encourage ko kayo na pasukin nyo yung ganitong karir. Ang kagandahan ng karir na to is ma-apply mo to sa pamilya mo. Hindi lang sa habang nasa service ka, pagka halimbawa nag-retire ka na, ma-apply mo pa rin to sa family mo. Kasi tulad ng infantry, pag nag-retire ka, hindi mo na ma-applyan ang pagiging infantry mo doon sa sa bahay. No, so, yun ang maganda sa MS or medical service na kahit mag-retire ka or kahit civilian ka na, magamit mo pa rin siya, yung maturo mo sa mga anak, kamag-anak mo. Makaligtas ka pa rin ng buhay kahit hindi ka na sundalo. So, yun lang sa akin, Master. Okay, thank you din sa pagkakataon at sana marami pang mga diyan, combat medic story. Lalo na sa mga line units, marami pa silang kwento diyan. Paano nila lalo na yung mag-save ng ng buhay na encounter. Ako isang beses lang ako nakaranas ng ganyan, yung nag-test mission kami. Kasi ako dahil bird passer kasi ako, naging corporal ako nung nag-ranger. So isa ako sa mga senior. So nung class namin, na-timingan pa yung class namin, dalawa lang yung officer namin. So nung nag-test mission kami, nabuo kami ng 5 section kami. So dahil dalawa lang yung officer namin, naging isa ako sa mga section leader nung test mission namin. So na-timing din na yung section namin is na-encounter din. And na-wounded yung lead scout namin noon. So dahil alam nila na nurse ako, laki ng tiwala nila sa akin. Pero ang problema noon, section leader din ako at that time. So doon ko na-realize na mabigat pala talaga ang trabaho ng maging isang section leader. Kung paano mo i-balance yung sinasabi nila na good medicine saka good tactics. Kung doon ako nakapagpili kung anong unahin ko, kung unahin ko ba itong pasyente o unahin ko yung tropa na kasi ang kagandahan din doon sa kasamahan ko is mga may experience na sila. Sila na nagsasabi na i-assault na natin to, ganun ba? Parang ganun. So, siyempre, inaantay nila yung command ko. So, doon ka magpag-isip kung anong unahin mo. Yung tropa mo ba na mag-assault o yung pasyente mo kasi may wounded kami isa noon, si Sergeant Kimi. Na-wounded siya. So, ang nangyari, ang ginawa ko lang, pinagbigyan ko na siya ng tao isa. Tapos, sinamahan ko yung nag-assault. Pagkatapos, binalikan ko na lang din siya. So, yun yung challenge dun sa amin na doon ko na-realize na mahirap din pala yung maging isang section leader. Lalo na pag may wounded ka. Kasi unang-una pa, may alam pa ako sa medical. So, ako rin naggamot sa kanya nung binalikan, ako rin naggamot sa kanya, nag-ibak. Hanggang siya nag-repair ng pasyente. Ako rin yung at the same time, ako rin yung section leader. So, medyo mahirap. Pero at least okay lang din sa akin yun kasi marami rin ako natutunan sa na yun. Sa sitwasyon na yun na paano maging leader at paano maging medic at the same time. So, magandang experience yun. Marami akong natutunan. Yun lang. Yun yung sa class. Sa class 185 yun. Ang test mission namin is 3 eh. Unang area namin is Bukidnon. Yung may na-capture doon na 2, na-rescue namin. Pangalawang test mission namin is sa Pakibato. Pangalawang phase. So, 3 division ang humawak sa amin. 4th division, 10 division, at saka yung last 6th division. Sa Cotabato, Makilala. Yun yung na-encounter kami doon sa NPA area. Halo, NPA tsaka Muslim area sa Ano yung score niyo? Ang score na, hindi namin naka-recover yung yung Inasot. hindi namin ang score na mga lang, mga bala. Wala kami nakuha ang baril. IED, nakuha namin.
Yung yung wounded nila hindi rin namin nakuha kasi bangin yun. Gagaling talaga nila tumalon. Kahit kataas na bangin, tinalo nila. Pero ayon sa intel report nung kwan, may 3 yatang na sa kanila. Nadali. Kasi yung lead scout ko nakipag-draw doon sa sa gwardiya nila. Ano pa? Hapon yun, sir. Hapon. Mga alas 4 ng hapon. Yun yung na-audit sa'yo. Yun yung isa, yung lead scout namin yung na-wounded. Si Sergeant Kimi. Andyan ngayon, sniper na siya ngayon. Sa 21st company niya. Nag-draw. Nag-draw sila ng anong tawag nito, ng gwardiya ng kalaban, nag-draw sila. Pero tumba yung tawag nito, yung gwardiya ng kalaban. Ang bumaril sa kanya, yung sa likod ng gwardiya nila. Yun yung nakabaril sa kanya, kaya natumba rin siya. Tapos ang pangit pa kasi noon, yung daanan, maliit lang. Kaya nahirapan rin kami mag-asol kasi maliit na yung daanan eh. So, yun lang. At least, okay naman. Nagampanan mo naman yung Oo. medic sa section gate. Oo, yun. At least yun, nagawa naman ng maayos. Kaya nga. Nagawa naman ng maayos yung 2 task na yun. At least, okay naman. Na-evac naman siya ng maayos. At least, na-accomplish naman din namin yung mission namin. Okay, so thank you. So, thank you din, sir, kay Sir Claren. Thank you, sir, sa ganitong opportunity. So, marami pa dyan, sir. Marami pang makashare ng experience ng medics. Sir, thank you.